Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, matutunghayan nyo ang iba't ibang uri ng ibon na matatagpuan sa Pilipinas. Magsimula tayo sa mga lawin, kwago at agila na native sa ating bansa. Ito at panuorin nyo. Philippine Falconet. Sa liit na 6 inches, ang lawin na ito ay kasing haba lang ng iyong cellphone. Isa ito sa pinakamaliit na falcon sa buong mundo. Makikita ito sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas at endemic ito o tanging sa Pilipinas lang makikita. Ang likod nito ay nababalot ng asul na balahibo at puti ang kanyang harapan. Luzon Hawk Owl. Kagaya ng Philippine Falconet, endemic o sa Pilipinas lang makikita ang mga hawk owl. Nagkalat ito sa buong Luzon at Visayas. Isa ito sa pinakamaliit ng species na kwago na makikita sa ating bansa. Tinatawag itong hawk owl dahil ang kanilang mukha at features ay para bang pinaghalong lawin at kwago. Scops owl. Ito ang pinaka-common na species ng kuwago na makikita sa buong bansa. Malalaman mong Scops owl ang nakita mong kuwago kung meron itong makapal at patulis na balahibo na parabang nakataas na kilay. Mayroong 11 species ng Scops owl na makikita sa Pilipinas at 9 dito ay sa Pilipinas lang matatagpuan. Chinese Sparrowhawk. Nagkalat sila sa maraming bansa sa Asia. Mas malaki ang mga babaeng Sparrowhawk at may pagkapula ang kanilang dibdib kumpara sa mga lalaki. 70% ng kanilang kinakain ay mga palaka at butiki. Mahirap silang maispatan dahil karaniwan silang makikita sa masukal at mapunong lugar ng mga probinsya at lubhang mahiyain ang mga ito sa tao. Besra Sparrowhawk. Makikita ang mga besra sa rehiyon ng Calabarzon, Bohol at sa ilang parte ng Hilagang Silangan ng Mindanao. Hindi kalakihan ang mga ibon na ito dahil tumatangkad lang sila ng 14 inches o halos isang ruler. Magkaiba ang kulay ng lalaki sa babae. Ang mga babae ay kulay brown at ang mga lalaki ay medyo kulay asul ang likuran. Black-winged kite. Isa ito sa pinaka-widespread na species ng lawi na matatagpuan sa lahat ng pangunahing isla ng Pilipinas. Karaniwan silang makikita na lumilipad at nagpapatrolya sa mga bukirin o palayan. Ginagawa nila ito para makahanap ng pagkain gaya ng daga at insekto. Dahil dito, nakakatulong sila sa pagpuksa sa mga namimesteng daga. Eastern Grass Owl. Sila ay mga nocturnal at aktibong naghahanap ng makakain tuwing gabi. 80% ng kanilang kinakain ay pawang mga daga. Tinawag silang grass owl dahil madalas silang makikita sa ilalim ng makakapal na damuhan kung saan ay may maraming nagtatagong daga. Makikita sila sa lahat ng major islands ng Pilipinas. Jerdon's Baza. Makikita sila sa buong Southeast Asia. Meron silang crest o balahibo sa kanilang tuktok na palaging nakatayo. Marahil ito ang natatangi nilang katangian na wala sa ibang agila. Kakaiba din ang kanilang breeding season dahil ang mga babaeng Jerdon's Baza ay pwedeng magbuntis sa anumang buwan. Pied Harrier. Kagaya ng Chinese Sparrowhawk, migratory ang mga harrier at hindi sila native species ng Pilipinas. Pumupunta lamang sila ng Pilipinas tuwing November hanggang January galing Russia at North Korea para makaiwas sa taglamig o winter season. Paborito nilang bisitahin ang Candaba, Pangasinan at Rosario, Batangas.
crested goshawk. Makikita ito sa buong isla ng Mindanao at Tacloban. Kumpara sa ibang mga lawin, sadyang mas maikli ang pakpak ng mga goshawk at masyadong mahaba ang kanilang buntot. Ito ay dahil mas madali silang nakakapagmaniobra at nakakapag-change of direction sa tuwing may hinuhuli silang maliit na ibon o daga. Spotted wood owl. Makikita ang species na ito sa iba't ibang bansa ng Southeast Asia. Sa Pilipinas, tanging sa Calamian at Palawan lang makakakita ng spotted wood owl. Kakaiba ito sa mga kwago na meron sa Pilipinas dahil kulay orange ang kanilang mukha. Para sa akin, ito ang pinaka-cute sa mga kwago na meron tayo sa Pinas. Eagle owl. Ito ang pinakamalaking species ng kwago sa Pilipinas. Mas matangkad pa ito sa goshawk at tanging sa Pilipinas lang ito matatagpuan. Vulnerable o nanganganib ng maubos ang lahi ng mga eagle owl sa Pilipinas. Pinapatay ito ng ilang residente dahil sa maling paniniwala na malas ito at may dalang panganib sa mga residente. Brahminy kite. Ito ang pinakamadalas o pinaka-common na species ng lawin meron sa Pilipinas. Karaniwan silang makikita malapit sa bodies of water gaya ng ilog o lugar na maraming bakawan. Mayroon silang behavior na tinatawag na kleptoparasitism. Ito yung pang-aagaw o kaya naman nagnanakaw sila ng pagkain ng ibang ibon para sila ang mapusog. Serpent eagle. Tulad ng honey buzzard, may dalawang species ng serpent eagle na matatagpuan sa Pilipinas. Tanging ang Philippine serpent eagle lang ang endemic sa Pinas. Tinawag silang serpent eagle dahil sa husay nilang humuli at pumatay ng mga serpent o ahas. Ayon sa datos, meron na lamang 10,000 serpent eagle ang makikita sa Pilipinas. Peregrine falcon. Makikita sa buong isla ng Pilipinas. Nagkalat ang lahi nila sa buong kontinente ng mundo. Sila ang record holder pagdating sa fastest flying animal in the world dahil sa bilis nilang 200 miles per hour. Sila ay bird-eating raptor dahil malaki sa kanilang diet ay puro mga ibon gaya ng kalapati, maya at loro. Philippine honey buzzard. Ang Philippine honey buzzard ay endemic o sa Pilipinas lang makikita. Tinawag silang honey buzzard dahil sa husay nilang sumira at umatake ng beehive o yung bahay ng bubuyog. Paborito nilang kainin ang mga larvae na nakatago sa loob ng beehive. Kakaiba sila sa lahat ng mga agila dahil sila lamang ang gumagawa ng ganito. Hawk eagle. May tatlong species ng hawk eagle na makikita sa Pilipinas. Ang Philippine hawk eagle at Pinskers hawk eagle ay endemic o tanging sa Pilipinas lamang makikita. Dahil sa patuloy na pagkalbo ng kagubatan, meron na lamang 400 hawk eagle ang malayang nakakalipad sa kabundukan ng Pilipinas. Gray-headed fish eagle. Tinawag silang fish eagle dahil sila ay pawang mga piscivore. Ibig sabihin, puro isda ang kanilang kinakain. Karaniwan silang makikita sa mga puno at sanga na malapit sa dalampasigan at bumababa lang para manghuli ng isda. Makakakita ka nito sa iba't ibang parte ng Pilipinas na may mayamang karagatan, lalo na sa Visayan region. White-bellied sea eagle. Makikita ang mga white-bellied sea eagle sa mga major seashores o dalampasigan ng major islands ng Pilipinas.
Balot ito ng puting balahibo simula ulo hanggang hita maliban lang sa upper parts ng kanilang pakpak na kulay brown o itim. Ang kanilang pakpak ay may haba na 7 feet at kaya nilang tumimbang ng 4.5 kilo. Philippine Eagle. Sila ay sa Pilipinas lamang makikita. Isa ito sa pinaka-rare at pinakamalakas na agila sa buong mundo, kaya naman napili itong pambansang ibon ng Pilipinas noong 1995. Pinaniniwalaang meron na lamang 400 na Philippine Eagle ang malaya nakakalipad sa kagubatan at kabundukan ng Pilipinas. Sila ay critically endangered species at kailangan ng suporta ng bawat Pilipino para mapangalagaan at maprotektahan ang lahi ng mga ito. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Lance Roman Lising. Shoutout kay John Rex Pagara Polioso. Belated happy birthday kay Cal Riley Milia, EJ Joaquin, John Emmanuel, Jestrel Leonard, Charlotte Joy at John Jester. At kay Ragnar Isaac Everett Sanglay. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa iba't ibang uri ng parrot na matatagpuan sa Pilipinas. Siguradong mag-i-enjoy kayo sa video na to. Philippine Hanging Parrot. May kita sila mula Luzon hanggang Mindanao. Tinawag silang hanging parrot dahil mahilig silang sumabit ng nakabaliktad sa sanga habang nakain ng prutas at nektar. Kilala ito sa tawag na kulasisi. Meron silang sexual dimorphism at magkaiba ang kulay ng babae sa lalaki. Ang mga lalaki ay may asul na mukha at matingkad na pulang balahibo sa kanilang noo, isang katangian na hindi makikita sa mga babaeng hanging parrot. Karaniwan din silang makikitaan ng pulang balahibo sa kanilang leeg. Mayroong subspecies na matatagpuan sa Sulu Archipelago kung saan kulay itim ang kanilang tuka. Camiguin Hanging Parrot. Dati itong kinikilala bilang subspecies ng Philippine Hanging Parrot. May kita lang ito sa isla ng Camiguin sa Mindanao. Mas mahaba ang kanilang pakpak at buntot kumpara sa Philippine Hanging. Mas malawak ang sakop ng kanilang bughaw na balahibo sa mukha na aabot hanggang sa leeg. Ang isa pa na kakaiba sa ibong ito ay wala silang sexual dimorphism at halos parehas lang ang color pattern ng babae sa lalaki. Guyabero. Endemic at tanging sa Pilipinas lang ito makikita. Nagkalat sila sa kagubatan ng Luzon, Mindanao at Samar. Bubutok ang tawag ng mga lokal sa ibon na ito. Hinango ang kanilang pangalan sa bayabas o guwaba dahil sa hilig nila sa prutas na ito. Mas malaki sila ng kaunti sa mga hanging parrot. Wala sila masyadong kulay at puro berde lang ang kanilang katawan. Kulay abo ang kanilang tukha at may halong bughaw ang mukha. Mindanao Lorikeet. May kita ito sa Mindanao, lalo na sa Cagayan, Davao at General Santos. Ngunit pinakamalaki ang kanilang populasyon sa kagubatan ng Mount Apo. Dahil dyan, kadalasan din silang tinatawag na Mount Apo Lorikeet. Madali mo silang makikilala dahil sa kanilang itim na balahibo sa paligid ng kanilang mata na mistulang nakapiring. Ang kanilang dibdib ay magkahalong berde at dilaw na balahibo. Kulay kahel ang kanilang tuka at balahibo sa mukha. Rocket Tail. Tinawag silang Rocket Tail dahil sa kanilang mahabang buntot na mistulang raketa ng badminton. Mayroong 7 species ng Rocket Tail sa Pilipinas. Nagkalat sila sa buong bansa. Bawat species ng Rocket Tail ay may iba't ibang features. Blue-crowned Rocket Tail. Ito ang pinaka-widespread at madalas na makitang Rocket Tail sa Pilipinas. Makikilala sila sa kanilang asul na balahibo sa ulo na parang korona. Blue-winged Rocket Tail. May kilala sila sa kanilang asul na balahibo sa loob ng pakpak. May kita lang sila sa tawi-tawi. Sa lahat ng parrot sa Pilipinas, ito ang pinaka-nanganganib ng maubos. Meron na lamang 250 na individual na malayang nakakalipad sa Pilipinas. Blue-headed Rocket Tail. May kita ito sa Palawan at karatig na isla. Kilala sila sa tawag na kinawihan ng mga lokal na residente. Madali mo silang makikilala sa kanilang ulo na balot ng asul na balahibo. Andyan din ang Luzon Rocket Tail, Mindoro Rocket Tail, Mindanao Rocket Tail, at Green Rocket Tail na dadagdag sa listahan.
Blue Nape Parrot. Ito ang pinakasikat na breed ng parrot sa loob at labas ng bansa. Mabenta sila sa mga parrot breeder at exotic pet collector dahil sa kanilang kalmado at matalinong karakter. Mas kilala sila sa tawag na pikoy. Makikita sila sa Luzon at Mindoro, lalo na sa isla ng Polillo sa rehiyon ng Quezon. Madalas silang kinagigiliwan dahil sa kakayahan nilang magsalita. Dahil dyan, madalas silang prized possession dahil sa talino at husay sa paggaya ng boses ng tao. Philippine Cockatoo. Mas kilala ito sa tawag na katala. Ang magandang ibon na ito ay makikita lamang sa Palawan, Masbate at ilang rehiyon sa Mindanao. Karaniwan silang hinuhuli at biktima ng illegal wildlife pet trade. Itinatalang meron na lamang 1,000 individual ang malay nakakalipad sa Pilipinas. Dahil sa nakakabahalang pagkaubos ng mga kakatu sa Pilipinas, inilunsad ang Katala Foundation noong 1998 sa rehiyon ng Palawan kung saan matatagpuan ang 70% ng kanilang populasyon. Ang layunin ng Katala Foundation ay para mabigyan ng proteksyon ang magandang ibon na ito at mas maparami pa ang kanilang nauubos na lahi. Blueback Parrot. Ito ang pinakamalaking parrot sa Pilipinas. Mas malaki sila ng kaunti sa mga katala at kamukha lang din nila ang mga pikoy. Makikita ito sa maraming rehiyon ng Pilipinas at mas marami ang kanilang populasyon sa isla ng Negros. Tinawag silang blueback dahil umaangat ang asul na balahibo sa kanilang berdeng katawan. Mapula ang tuka ng mga lalaki kumpara sa mga babae. Sa mga parrot sa Pilipinas, tanging pikoy at katala lamang ang may kayang magsalita. Great-billed Parrot. Kamukha lang nila ang mga pikoy. Tinawag silang great-billed dahil sa laki at lakas ng kanilang pantuka. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung may great-billed parrot pa bang natitira sa Pilipinas dahil huli silang namataan sa probinsya ng Sarangani 80 years nang nakalipas. Ito na sana ang pinakamalaking parrot sa bansa. Kung tutuman na naubos na ang kanilang lahi sa Pilipinas, patuloy pa rin silang matatagpuan sa maliliit na isla ng Indonesia. Rose-ringed Parrot. Ito ang parrot na native sa India at Africa. May mangilan-ngilang populasyon ng rose-ringed parrot ang mamamatyagan sa Maynila at ilang probinsya. Hindi ito native sa Pilipinas. Nagsimula ang kanilang pagdami sa kagubatan at syudad ng Pilipinas noong nag-umpisang pakawala ng ilang pet owner ang kanilang mga alaga. Para sa last video, makikilala nyo naman ang iba't ibang uri ng ibon na matatagpuan sa Manila Bay. Siguradong kapupulutan nyo ng kaalaman ang listahang ito. Panuorin nyo. For today's episode, pag-uusapan natin ang mga hayop na makikita sa sikat na pasyalan na Manila Bay. Alam nyo guys, mahilig tayong manood ng mga wild animals na makikita sa ibang bansa, ngunit pagdating sa Pilipinas, kakaunti lang ang kaya nating pangalanan. Kaya naman naisipan kong gumawa ng video tungkol sa local wildlife ng Maynila upang lalo pa nating pahalagahan ang ganda ng Manila Bay at ang malaking problema na kinakaharap ng pambansang pasyalan ng mga Manilenyo. Sa totoo lang, marami akong opinyon tungkol sa current issues na kinakaharap ng Manila Bay, pero this time, let's set aside our political views at mag-focus sa ganda ng mga ibon na makikita rito. Kaya naman kung isa kang bird watcher or nature lover, siguradong mag-i-enjoy ka sa episode na to. Bago tayo magsimula, ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Ang Manila Bay ay pangalawang tahanan ng 60 species ng migratory birds. Ang mga ibon na to ay nanggaling sa iba't ibang bansa at bumibisita sa Pilipinas ilang beses sa isang taon. Una sa ating listahan at ang pinakamadalas mong makikita sa Manila Bay ay ang mga whiskered tern. Ito yung puting ibon na palagi mong makikita na lumilipad maski sa mga estuaryo at kanal. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang itim na balahibo sa mukha. Madalas ding makikita rito sa Manila Bay ang mga black-headed gull. Ang mga ibon na to ay migratory at bumibisita lamang sa Manila Bay mula Marso hanggang Setyembre. Gaya ng whiskered tern, mabilis mo silang makikilala dahil sa itim na balahibo sa kanilang ulo. Ang Pacific Golden Plover ang isa sa pinakamaraming ibon dito sa Manila Bay. Maliit lang ang ibon na to at mas maliit pa sa tikling.
Kung mapapansin, magkaiba ang kulay ng babae sa lalaki. Paborito rin ng mga golden plover ang kumain ng alimango at suso na pinakamarami sa Manila Bay. Maliban sa crustaceans, ang Manila Bay ay sagana sa maliliit na isda na paborito namang kainin ng mga Asian dowitcher. May kita sa video ang mga dowitcher na abala sa paghahanap ng makakain. Ginagamit nila ang kanilang mahabang tuka upang saliksikin ang ilalim ng tubig at putik. Ang mga black-tailed godwit ay isang espesyal na klase ng migratory bird dahil sila ang pambansang ibon ng the Netherlands. Kung pagtatabihin, magkamukha ang mga dowitcher at godwit. Ang pinagkaiba ng dalawang ibon na to ay ang bansang pinanggalingan nila. Ang isa pa sa ating bisita galing Europa ay ang mga Eurasian curlew. Angat ang katangian nito sa lahat ng ibon dahil sa kanilang mahaba at baliko na tuka. Medyo malaki ang ibon na to kumpara sa mga nauna sa ating listahan. Ang pinakapaborito ko na siguro sa lahat ng migratory birds sa Manila Bay ay ang mga black-winged stilt. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang black and white na balahibo at mahabang legs na kulay pink. Maswerte tayong mga Pilipino at nang dahil sa Manila Bay, nasisilayan pa natin ang magagandang migratory birds galing ng Europe, Russia at China. Kaya naman nakakalungkot ang eksena gaya nito kung saan halos balutin ng basura ang dalampasigan. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na ang malaparaisong tanawin na ito ay kinunan sa Manila Bay? Maniniwala ka ba? Ang lugar na ito ay ang Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area or LPPCEA na bahagi pa rin ng Manila Bay. Sa ganda ng lugar na ito, hindi mo aakalain na nasa Maynila ka lamang. Ito ang isang mukha ng Manila Bay na kakaunti lang ang nakakaalam. Ang Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area ay ang pinaka-importanteng mangrove wetland area sa buong bansa. Ang tubig na sakop ng Bakawan ay kilalang breeding spot ng mga tropical fish na nagiging pagkain naman ng mga ibon at Pilipino na umaasa lamang sa pangingisda. Malaki rin ang pakinabang ng Bakawan sa pagkontra ng tsunami at storm surge gaya na lang ng mapapanood mo sa video. Makikita rito sa isang munting experiment kung paano labanan ng mga Bakawan ang malakas na alon upang hindi umabot sa dalampasigan. Amazing, di ba? Wow! Kaya naman nakakalungkot isipin na kahit napaka-importante ng lugar na ito, tanging 181 hectares lang ng lupa ang naisabatas bilang protected area. Kung ako ang tatanungin, hindi sapat ang 181 hectares kung ikukumpara sa dami ng pakinabang ng mga tao sa lugar na ito. Ang LPPCEA ay tahanan din ng ilan sa mga endangered animals sa ating bansa. Isa rito ay ang Chinese egret na pinangangambahang meron na lamang 3,000 individual sa buong Asia. Ang paglaho ng kanilang tahanan gaya ng wetlands at mangrove forest ang tinuturong dahilan ng pagkaubos ng kanilang populasyon. Pangalawa sa listahan ng endangered birds na makikita sa Manila Bay ay ang mga Far Eastern curlew. Sa bigat na 1 kilo, ito ang pinakamalaking curlew species sa mundo. Gaya ng Chinese egret, endangered na ang mga ibong ito dahil sa habitat loss. Ang isa pa sa endangered animals na pwede mong maispatan sa Manila Bay ay ang mga great knot. Ang Chinese egret, Eastern curlew, at great knot ay ang tatlong endangered animals na nakahanap ng tahanan sa LPPCEA. Maliban sa migratory, syempre, ang Manila Bay ay paraiso din ng mga native at endemic na ibon na dito mo lamang makikita. Isa rito ay ang mga Philippine duck o mas kilala sa tawag na papan. Nakahanap sila ng tahanan dito sa Manila Bay, lalo na sa LPPCEA dahil sa dami ng pagkain gaya ng hipon, isda at maliliit na insekto.
Ang pinakapaborito ko na siguro na endemic birds na dito mismo sa LPPCea matatagpuan ay ang mga indigo banded kingfisher. Napakaganda ng kulay nito na angat sa ibang mga ibon. May kita ito sa buong Pilipinas, ngunit kung taga Maynila ka at gusto mo silang masilayan, dapat mong bisitahin ang LPPCea wetlands. Ang isa pang endemic birds na maaari mong makita sa Manila Bay wetlands ay ang Philippine swamp hen. Ang mga ibon na to ay kasing laki lang ng manok at mabilis mong makikilala dahil sa kanilang purple na balahibo at kulay pula na tuka. Ayon sa DENR, ang Manila Bay ay tahanan ng halos 80 species ng ibon. Kaya naman unti-unti nang sumisikat ang Manila Bay para sa mga wildlife photographer at sa mga taong mahilig sa ibon. Ang ilan pa sa mga native birds na residente ng Manila Bay ay ang buff-banded rail o mas kilala sa tawag na tikling. Red-legged crake na kapansin-pansin dahil sa mapulang balahibo nito. Yellow bitter na abala sa pag-aalaga ng kanyang anak. Ang great egret at Rufous night heron ang ilan pa sa mga native birds na meron sa Manila Bay. On the other hand, ang purple heron naman ang apex predator ng Manila Bay na paboritong kumain ng malalaking isda. Sa dami ng bird species na makikita sa Manila Bay, nakapagtataka na maraming Pilipino ang hindi nakakakilala sa kanila. Sana ay maibalik natin sa dating ganda ang Manila Bay at magnumbalik ang dating sigla ng marine biodiversity na minsan ang pinakinabangan ng mga Manilenyo. Hanggat hindi tayo marunong magtapon ng basura sa tamang tapunan, hanggat hindi tayo marunong magtulungan upang waksihin ang polusyon, ang Manila Bay ay patuloy na magiging malawak na tambakan ng basura. Sana ay nag-enjoy ka sa mga ibon na ibinida ko for today's episode. Kung taga Maynila ka o planong bumisita ng Maynila, siguraduhin mong isama sa itinerary ang Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area para makita mo ang ilan sa magagandang ibon ng Manila Bay at makiisa sa pagpapahalaga ng natitirang yaman ng ating bansa. Please follow Free Thinking Pinoy Channel in Facebook and TikTok. Maraming salamat sa iyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!